Dahil mag-isa lang na naman ako sa bahay, naisipan ko magluto. Ito ang aking menu for today. Dahil ako lang naman ang kakain, naisipan ko magluto ng beef with mushroom na gata yung halo. So, ayan yung ingredients niya. Coconut milk, beef, and then fresh mushroom. Tapos meron din akong mushroom na nasa lata. Tapos garlic and then onion. Ayan, ayan ang aking mga ingredients. Naisip ko lang bigla yan. So, dahil ako lang naman ang kakain, kahit ano lang maisipan ko, bahala na si Batman. Anyway, so try na natin. Ayan, dyan ko niluto kasi yung kawali nila amo medyo sunog na yung ilalim. Ayan, ginamitan ko siya ng olive oil. Yung olive oil naman is pwedeng pang cooking, pwede rin pang pasta. So, igisa muna natin si sibuyas and then si bawang. Ayan, para ano, 'pag bumango na siya na naluto na yung sibuyas at bawang, isunod na natin si beef. Drinin ko nga pala si beef kasi medyo may sabaw-sabaw siya. So, nagtutubig siya, so drinin ko muna. Ayan, hindi ko na tinanggal sa drainer niya. So, ayan, igigisa muna natin siya para lumambot yung karne. So, ayan, gisa muna natin. Dahil ako nga lang mag-isa, wala naman si amo dito. Kaya naisipan ko magluto para maiba naman. Lagi na lang kasi isda yung kinakain ko. So sabi ko try ko naman yung beef, parang nami-miss ko na magkarne. Ayan. So wala naman silang kawali kaya diyan ko niluto. Hindi ko gustong gamitin yung mayroon silang kawali pala, pero nangingitim na yung puwitan niya. Sabi ko kay amo bumili na siya ng bago. So 'pag magluluto ako ng sarili kong pagkain, hindi ko na ginagamit yung kawali na yun kasi parang nagwo-worry na ako sa health ko. Sila naman kasi wala silang pakialam. So ayan, nagtiis na lang ako magluto diyan sa maliit na kaserola na yan. Actually pang noodles yan, eh. So ayan, medyo okey-okey na yung beef natin. Habang pinapalambot ko nga pala yung baka na yan, ayan, nagsampay muna ako para naman ay multitasking ang ating ginawa. Dahil habang nagluluto ako, lalaba rin ako, umaandar ang washing machine. So ayan, ilagay na natin yung fresh na mushroom. Gustong-gusto ko 'tong mushroom na 'to kasi ewan ko ba basta gusto ko 'yun, 'pag naluluto siya ang sarap niyang ihalo sa meat. So, ayan, madalas ko 'yan siyang ihalo din sa noodles, nasasarapan ako sa ano niya. So 'yan, igisa muna natin para lumambot din yung karning baka. Pinahiwa ko na yung karning baka na manipis para madaling lutuin. So ayan, isinunod ko na. Itong mushroom na 'to ay parang luto na siya. So, nagdadalawang isip ako dito kung ilalagay ko yung tubig ng mushroom. Ayan, so itinabi ko muna, sinet aside ko muna yung tubig na yun. Sabi ko hindi ko siya itatapon, baka sakaling magamit ko pa. So, ayan, i-minix ko muna siya. Sabi ko, pupuwede rin gamitin yung tubig ng mushroom, para mas malasa siya. So, hindi ko muna siya tinapon, itinabi ko na muna. So ayan, igigisa ulit natin, i-mix muna natin. So yun na nga dahil nagbago ang isip ko, hinalo ko na lang para mas malasa. Gawa ng sabaw naman yan siya ng mushroom, so okay lang. Ito nga palang niluluto ko ngayon ay good for 3 days yan kasi di naman ako malakas kumain actually. Kung ano lang yung kaya kong kainin. Minsan kasi isang beses, isang araw lang ako mag-rice. So kung may rice, syempre may ulam. Kinagabihan kung ano na lang yung makita ko sa ref, like magtitinapay na lang ako o kaya prutas. Depende sa mood ko. So ayan, inilagay ko na yung gata. Dapat ang ilalagay ko dito is ano, cream para mas malasa. Kaya lang, nung pumunta ako ng palengke, kinulang ako ng budget. Nagkasya lang yung pera ko sa ano, sa coconut. Mas mura yung coconut milk. So, coconut milk na lang yung binili ko. So, ayan, pakukuluan muna natin. Tatakpan muna natin yan. Gawa ng medyo matigas pa yung karne. So, ayan. Mag-antay tayo ng mga ilang minuto pa para mas malambot yung karne, madaling kainin. Pag kumakain pati ako ng karne kaya hindi ako madalas bumili rin. Baboy o kaya yung ganyan baka. Nasakit yung ngipin ko.
So ayan, tulad ng sinasabi ko sila amo walang masyadong gamit. Palibhasa may mga edad na sila kaya yung takip ng ginamit ko na sa lutuan na yan is hindi talaga yan para diyan. Wala siyang takip actually, nilagyan ko lang para kako madaling lumambot yung niluluto ko. So ayan, nag-isip na lang ako ng paraan kung papaano tatakpan, nakakita ako sa isang tabi ng takip. So kahit hindi siya fit diyan, inilagay ko na lang para, mas madaling maluto 'pag may takip yung niluluto natin. So ayan na nga, kumukulo na siya. You can see kanina pa siya niluluto ko. Ayan, nilagyan ko siya ng beef cubes para mas malasa siya. Habang niluluto ko 'to, ano rin ako, hinayaan ko muna 'yan siya diyan, ganyan. Nagsampay ako ng nilabhan kong damit. So ayan, lalagyan natin siya ng, black pepper, yung medyo durog lang na ano, na paminta. Ayan, pakuluan natin siya hanggang lumambot ulit kasi medyo matigas talaga yung beef. So, it takes time para maluto siya. Ayan, na-miss ko lang yung menu na 'to. May nakita ako actually na, content creator na nagluto. Ang kanya naman, anong ginamit niya ay cream. Pero hindi ganito, yung naisip ko lang. So ayan, dahil gusto kong lumapot, nilagyan ko siya ng, cornstarch. Nilagyan ko yung cornstarch ng tubig para medyo lumapot naman kasi masyadong marami. Actually, wala akong nilagay na tubig diyan. Matubig lang yung siguro yung marami yung nilagay ko na sabaw nung ano, nung mushroom. So ayan na siya guys, ready to eat na siya. Nagpe-prepare ako ng lunch ko kasi pupunta ako ng ospital, bibisitahin yung amo kong lalaki. So bago ako umalis niluto ko na siya para pagdating ko kakain na lang. So ayan na nga, aalis na tayo. Ayan ang outfit. Bihis muna ako. Ayan, kailangan natin maglagay ng mask. At bago umalis, kailangan i-check natin ang susi ng bahay. Dahil ako lang dito mag-isa kila amo, so kailangan lagi si susi kadikit ko. Dahil pag yan nawala, hindi ako makapasok sa bahay nila amo. So ayan, aalis na nga tayo. Ayan, magbibiyahe tayo ng mahigit 1 oras. So ayan, i-check natin lagi ang bahay ng amo natin bago tayo aalis. Baka mamaya naman, umalis tayo ng bahay na hindi naka-lock. So ayan, kailangan natin laging naka-lock yung bahay ni amo. Otherwise, 'pag nagkaproblema tayo ang mananagot. So ayan, bago ako umalis, talagang chineck ko yung susi kung nasa akin pa. So dahil nasa second floor kami, ayan, pinindot na natin si escalator para bumaba. So ayan na nga, nasa loob na tayo. Ayan, pa ground floor. So mga ilang oras lang nandoon na ako sa ano, sa ospital. So ito yung ground floor namin palabas. Lalakad lang ng mga ilang minuto papunta sa sakayan ng train. So dahil walang pera ang aking octopus, um, magta-top up muna tayo. Ayan. Wala tayong pamasahe sa bus. Hindi tayo pasasakayan pag wala tayong pamasahe. So ayan, lakad ulit para pumasok na tayo sa loob ng MTR. So kung dito sa Hong Kong MTR ang tawag dito sa train, sa atin sa Pilipinas ay MRT. So ayun, parating na yung train na sasakyan ko. Medyo marami ng tao siguro kanina pa, sila na andyan kaya ayan, sasakay na tayo sa loob. Ayan, walang masyadong tao ngayon dahil siguro yung isang train ikaalis lang. So walang masyadong pasahero, ayan. So ayun na nga po, nakaupo na tayo, waiting for the time. Ayan, magpaganda muna tayo para kung anong itsura natin, iyan. Sabay ganun. So ayan, paakyat na nga ako papuntang ano, mag-i-exit na ako. Ito nga pala yung dinadaanan ko lagi 'pag, pupunta rin ng ospital, dito ako dumadaan. So i-exit na tayo dito. Kailangan ng, magmadali at mauubusan na tayo ng oras. So ayan, mag-beep-beep muna tayo. Tapos dito naman sa mall na 'to, ito yung dinadaanan ko lagi kasi mas madaling dumaan dito. By the way nga pala, tulad ng sinabi ko ng mga nakaraang video ko,
dito kami nagtatambay minsan ng mga kaibigan ko kasi yung Philippine Consulate ay malapit lang sa building na 'to. So, napakaganda ng mall na 'to. Minsan dito kami nagto-toilet dahil talaga naman mapapahanga ka sa linis ng toilet nila kaysa kung saan-saan ka magto-toilet. So, mas maigi dito na lang kasi ang lola niyo ay maikaartehan pagdating sa toilet. So, gusto niya malinis, maayos, alam mo 'yun. Hindi katulad sa ibang toilet na alam niyo na. So, dito lagi kami nagto-toilet dahil talagang ano, 'pag umupo ka sa toilet dito, eh, automatic siya nagpa-flush, hindi mo na kailangan hawakan dahil sosyal nga itong mall na 'to. Maraming nagtatambay dahil nakikita mo naman lahat ng mga branded na paninda or mga branded na sapatos, damit dito siya diyan siya nakapuwesto or diyan ang ano niya, location. So, eto na nga, tinitingnan ko yung ano, yung bus ko. Dito makikita kung ilang minutes pa darating yung bus na sasakyan ko. Nag-aantay ako ng bus 26 papunta doon sa hospital dahil yun yung sasakyan ko. Galing nga ayan, yan ang pila ng bus 26. So ayan, dumating na nga yung bus ko, sasakay na tayo. Magta-top muna tayo pamasahe. Nakakatuwa kasi di na kailangan dito ng ano, 'di ba, wala ng konduktor katulad sa atin. Tapos yung bus dito pala double deck, ayan, dalawang palapag, mayroon sa taas, mayroon sa baba. So ayan, magbibiyahe na tayo guys, papunta ng ospital, mga ilang minutes na lang nandun na ako. So samahan niyo ako hanggang sa makarating sa ospital guys. So ito na nga, konting, konting biyahe na lang do'n na tayo. So ito na, nandito na tayo sa ospital. Matutuwa ka sa ospital dito, hindi ka maliligaw kasi yung guhit na 'yan ay arrow 'yan papunta doon sa ospital na pupuntahan mo.